Labis-labis ang kasiyahan na naramdaman ni Kelly Lawson, isang mahirap na babae na tanging pagtitinda lamang ng mga bulaklak ang kanyang kinabubuhay. Masayang-masaya siya nang mapakasalan niya ang isang mayamang lalaki na talaga namang minamahal siya. Ngunit hindi niya nga lamang inaasahan ang kanyang malalaman sa ginawa ng kanyang asawa 1 taon na ang nakalilipas at nang lumabas nga ang katotohanan. Halos masuka ang babae at mabilis na tumakbo para tumawag ng kapulisan. Inilagay ng babaeng si Kelly ang mga bulaklak sa puntod ng kanyang nanay at tinakpan ng kanyang muka para maitago ang mga luhang tumutulo at umaagaw sa kanyang muka. Halos 1 taon na ang nakalilipas simula nang mamatay ang pinakamamahal niyang nanay, si Emily Lawson. At hanggang ngayon nga hindi pa rin matanggap ni Kelly ang trahedyang bigla ang kumitil sa kanyang nanay. Ngunit kahit na hindi naman may tatanggi na napakasakit na mawala ng isang ina, ang mas nagpapasakit pa kay Kelly ay ang katotohanan na ang lalaking may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang nanay at bumangga sa babaeng si Emily habang ito ay tumatawid sa kalye ay hindi pa rin nga natutuklasan kung sino ang suspect. Ngayon kasi siguradong nabubuhay lamang ang suspect na ito ng normal na parang wala siyang ginawang kasalanan. Kaya naman, habang tinitignan ni Kelly ang puntod ng kanyang nanay, ay naaalala niya ang aksidente na nagdulot kung bakit naging ulila siyang lubos. Kaya naman hindi niya maitago at mapigilang mapaluha dahil sa pagluluksa at galit na kanyang nararamdaman. Hindi niya maintindihan kung bakit ang nanay niya pa ang naging biktima ng aksidente na ito. Ngunit, hindi naman na mababago ang katotohanan. Kaya naman napapaisip si Kelly kung mas okay na lang ba na hindi niya habulin ng hustisya sa mundong ito at hayaan na lamang ang kung sino mang taong gumawa nito sa pinakamamahal niyang nanay. Lahat kasi ng indikasyon na walang magiging kaparusahan para sa taong pumatay at kumuha sa buhay ng nanay niya ay nakikita na ni Kelly. Malinaw ito sa kanya ngayon. Ilang beses na kasi siyang pumunta sa mga police station. Napakarami niya na ring nakausap ng mga polis tungkol sa kasong ito. Ngunit, wala ni isa sa kanila ang naging responsable para maaresto ang taong nang hit and run kay Emily. Bakit kasi kahit isang gabi man lang? Kahit isang gabi lang, pagtuunan lang nila yung kaso ni Mama. Hindi ba nila maintindihan na kung sino mang suspect na yun, kinuha niya sa akin yung nanay ko at hindi na yun mababalik? Mahirap bang arestuin yung taong pumatay sa nanay ko? Yun ang palaging naiisip ni Kelly. Sa tuwing napagtatanto niya na tila ba wala na siyang ibang magagawa pa. Kaya naman napagdesisyonan niya ng mag-hire ng isang lawyer na mag-iimbestiga sa kaso para sa kanya. At dito ay nadiskubre niya kung ano nga ba ang posibleng motibo ng mga pulis kung bakit hindi nila ina-actionan ang kanyang kaso. Napag-alaman niya kasi na ang lalaking pumatay sa nanay niya ay nagmula sa isang mayamang pamilya. At hindi lamang ito nagmamay-ari ng ilang mga negosyo sa kanilang syudad. Ngunit ang lalaki ay kamag-anak rin ng mga maimpluwensyang politiko sa kanilang lugar. Napag-alaman nga rin ni Kelly na ginamit ng lalaki ang kanyang mga magulang upang gamitin nito ang mga koneksyon na meron sila para masigurado na ang kanilang anak ay hindi mapaparusahan. Kaya naman, halos 1 taon na ang makalipas simula ng pagkamatay ni Emily, hindi pa rin naaaresto ang suspect. Hanggang sa umabot na nga sa punto na nakalimutan na ng mga polis na magsampa ng reklamo laban sa kanya. Ngayon ay nag-iisa na lamang si Kelly na hinahanapan ng hustisya ang aksidente ng nanay niya at siya lamang ang nagluluksa sa kabuuan ng istorya ng kanyang buhay. Sa kabila kasi ng katotohanan na wala naman siyang sapat na pera para lumaban sa maimpluwensya at mayamang pamilya ng lalaking suspect, ay wala na nga rin siyang magawa para makalaya pa sa kalugmukan at kamalasang kinalalagyan niya. Kaya naman napabuntong hininga ng malakas si Kelly at muli ay nagpaalam sa puntod ng nanay niya. Naglakad siya palabas ng sementeryo. Nadadaanan ang bawat mga puntod ng mga hindi niya kilalang tao. Sa bawat pagbisita ni Kelly sa sementeryo na ito ay lagi na lamang siyang nalulugmok. Pakiramdam niya ay wala nang makakatulong sa kanya. Kaya naman sobra siyang nai-stress. Minsan ay naiisip niya na maaaring hindi nakukuha ng kaluluwa ng nanay niya ang kapayapaan na hinahanap nito dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakakahanap ng hustisya
para sa taong gumawa nito sa kanya sa mundong ibabaw. Ang babaeng si Kelly Lawson ay lumaki at nakasama ang kanyang nanay sa buong buhay nito. Hindi niya nakilala ang kanyang tatay at kahit na ilang beses niyang tanungin ng nanay niya tungkol sa pagkakakilanlan ng tatay niya, ay lagi lamang iniiwasan noon ni Emily na magbigay ng kahit na anong detalye tungkol sa lalaki. Ni hindi nga nito kilala kung ano ang tunay na pangalan ng tatay niya. Kaya naman, laging nabubuli si Kelly sa kanilang paaralan dahil dito. Hindi niya malilimutan kung paanong inaasar siya ng kanyang mga kaklase at pinagmamalupitan dahil isa lamang siyang mahirap na bata na wala pang ang tatay. May ilan din namang mga bata sa kanilang paaralan na hindi kasama ang kanilang mga tatay sa bahay. Ngunit, at least sila ay kilala ang mga pangalan nito. Samantalang si Kelly ay walang ka-idea kung ano ang itsura ng tatay niya o maski ang pangalan nito. Nagtataka rin siya kung ano na lamang ba ang ginagawa nito sa buhay o kung nasaan na ba ito ngayon. Ang buhay ni Kelly bilang bata ay napakahirap. Pero ginagawa naman ni Emily ang lahat ng kanyang makakaya para maibigay ang mga pangangailangan ni Kelly at mapakain din ito ng tama hanggang sa maibigay ang mga pangangailangan nito mula sa mga damit hanggang sa mga school supplies. Si Emily bilang nanay ni Kelly ay nagtatrabaho bilang isang janitor sa isa sa mga motel sa kanilang lugar at ang kanyang sahod ay hindi nga halos sapat para maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Hindi ito sasakto sa iba pa nilang pangangailangan. Kaya naman, matapos abundanahin ng tatay ni Kelly ang bata, walang ibang choice si Emily, kundi ang magrenta ng isang lumang bahay sa dulo ng kanilang bayan at manirahan doon, kasama ang kanyang maliit pa noon na anak na si Kelly, na noong mga pagkakataon nito ay nakasuot pa nga ng diaper. Nang matapos na sa pag-aaral si Kelly, hindi naman ito makapasok sa kolehiyo. Gusto naman ni Emily para sa kanyang anak ang makapag-aral at magkaroon ng isang magandang karir at magandang buhay. Ngunit tila ba hindi sila pinapayagan ng realidad at hindi man lang magkaroon ng pagkakataon si Kelly na mangarap ng matayog. Naiintindihan naman ni Kelly ang kanilang sitwasyon at bilang lumaki sa hirap, alam niya na wala siyang magagawa at hindi nga siya makakapunta sa kolehiyo. Kaya naman matapos ang kanyang pag-aaral, agad na siyang naghanap ng trabaho upang makatulong na rin sa mga bilihin at mga gastusin nila sa bahay. Sa ganitong paraan ay umaasa si Kelly na mabibigyan niya ng mas maayos na buhay ang kanyang nanay at magkakaroon pa ito ng oras sa kanyang sarili. Ngunit patuloy ngang lumalaki lamang ang kanilang mga bayarin. Kaya naman kinakailangan ng nanay na si Emily na magtrabaho hanggang gabi sa motel para magkaroon ng ekstrang pera. Nagtatrabaho siya mula umaga hanggang gabi na halos hindi na nga siya nakakapagpahinga. Magiging stable din yung buhay natin at pagkatapos magkakaroon tayo ng ekstrang pera. Magka-college ako mama, makikita mo. Pagpapangako ni Kelly sa kanyang nanay. Gayunpaman, merong ibang plano ang tadhana para sa dalawa at hindi na nga makikita pa ni Emily na matutupad ng kanyang anak ang mga pangarap nito na makakagraduate sa kolehiyo. Matapos kasing mamatay ni Emily, agad nang nagpadala ng dose-dosenang mga resume si Kelly sa iba't ibang mga kumpanya sa pagsubok na makahanap siya ng trabaho. Pero halos lahat ng kanyang pagtatangka ay hindi nagtatagumpay, ni hindi nga siya makapasok sa interview. Kaya naman mas malabong makakuha siya ng mas maayos na trabaho. Unti-unti na ngang naubos ang kanyang pag-aasang magkaroon pa ng matinong trabaho hanggang sa tinamaan na siya ng swerte. Habang naglalakad kasi siya sa isang flower shop, ay nakakita siya ng isang flyer sa may pinto nito na naghahanap ng empleyadong pwedeng magtrabaho doon. Ngunit may isa nga lang problema. Wala siyang kahit na anong karanasan sa pagpapalaki o pagbebenta ng mga bulaklak. Pero sinungkit niya na ang oportunidad na ito at pumasok sa loob. Pagkapasok niya sa loob ay nakita niya na punong-puno ito ng buhay. Iba't ibang mga kulay ang makikita rito mula sa iba't ibang mga halaman at bulaklak na nagdudulot para magkaroon din ng mabangong amoy ang kapaligiran. Para kay Kelly ay talaga namang napakaganda at napakapayapa ng kapaligiran na iyon. At ngayon niya lamang napagtanto na magiging ganito pala siya kainteresado sa mga bulaklak. Sigurado siyang gugustuhin at mamahalin niya ang pagtatrabaho dito sa ganitong uri ng lugar. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag habang tinitignan niya ang palibot ng tindahan. At ang may-ari nga ng tindahan ng mga bulaklak na iyon
ay hindi maiwasan na mapansin ng babae. Magandang umaga po. Paninimula ni Kelly. Nandito po ako para mag-apply ng trabaho. Nakita ko po yung flyer na nakasabit po dun sa pinto nyo. Gusto niyo po bang makita yung resume ko? Pagtatanong pa ng babae. Ngunit mabilis na ibinigay sa kanya ang posisyon ng may-ari ng restaurant na hindi na nga ito nag-alinlangan. Kaya naman labis itong ikinagulat ni Kelly. Alam mo, ikaw pala yung kauna-unahang pumasok dito para mag-apply ng trabaho. At kitang-kita ko kung paanong nabibighani ka sa mga bulaklak. Saad ng lalaking may-ari ng flower shop. Opo, sobrang ganda po dito. Sobrang saya naman si Kelly sa oportunidad na natanggap niya. Kaya naman ang naging kasunduan nila ay magtatrabaho muna siya doon ng 1 buwan. Titignan ang kanyang magiging performance, ngunit magiging mababa lamang ang kanyang sahod. Pero at least ay sapat na ito para mabayaran siya at makabili siya ng ilang mga bagay na kakailanganin niya. Sobrang saya nga ang naramdaman ni Kelly dahil sa pagtanggap niya ng panibagong trabaho. At mahal na mahal niya ang pagtatrabaho kasama ng mga bulaklak katulad ng roses, daisies, bromeliads, lilies at orchids na nakapaligid sa kanya. Noong una ay mahihaing tindera si Lily na kung saan ay pinapakita lamang niya ang mga bulaklak sa tindahan. Hinahayaan niya na lamang ang mga customer na magdesisyon kung ano ang gusto nila dahil sa katunayan niyan ay wala naman siyang kaalam-alam sa mga bulaklak. At sa paggawa ng mga bouquet ay sobra ding nahihirapan ng babae na gawin lamang ito ng mag-isa. Pero isang araw, habang nag-iisa siya sa loob ng tindahan, ay kinikailangan niyang gumawa ng isang napakahirap na bouquet para sa isang mayamang customer na kukunin ng mga bulaklak na ito at ibibigay sa kanyang nanay na nasa ospital. Ginawa naman ni Kelly ang lahat ng kanyang makakaya at bumuo siya ng isang bouquet na talaga namang nagustuhan ng kanyang customer. Wow! Ang ganda! Meron ka talagang talento pagdating dito ah. Wika ng lalaki na sobrang na-impress sa pagkaka-arrange ng mga bulaklak. Kaya naman nagbayad siya ng dagdag pang pera bilang tip sa babae. At simula nga noong araw na iyon, naging usap-usapan na sa buong lugar nila na gumagawa si Kelly ng magagandang mga proyektong bulaklak. At umabot sa puntong tinawag siya ng mga tao bilang flower fairy. At simula nga din noon ay lumobo ang kita ng flower shop. Kaya naman, nagkaroon si Kelly ng napakaraming mga trabaho at proyekto sa tindahan upang maipakita kung gaano nga ba siya kagaling sa kanyang trabaho. At ang pagiging mahiyain niya, ngayon nga ay tuluyan ng nabaliktad. Ngayon ay tanggap niya na ang idea na maaaring ang pagtatrabaho sa mga flower shop ang calling niya sa buhay. Labis namang nagagalak ang may-ari ng flower shop sa tuwing nakikita niya ang kanyang empleyado na si Kelly na itinuturing niya bilang prodigy. Ito ang panibago niyang flowerist na pumasok lamang sa kanyang tindahan dahil sa aksidente. At simula noon ay naging triple na ang kita ng kanyang flower shop sa loob lamang ng ilang mga buwan. Hanggang sa isang araw nga, habang nagtatrabaho si Kelly at gumagawa ng kanyang original na bouquet, bigla na lamang may isang binatang lalaki ang pumasok. Isa itong matangkad na lalaki na para bang isang basketball player. Pagkapasok nito ay nagpalingalinga ito sa paligid at napatingin sa nagtatrabahong si Kelly. Can I help you, sir? Pagtatanong ng babae. Kanina mo pa ako tinutulungan. Sagot naman ng lalaki. Noong una ay nagtaka si Kelly sa sinagot ng lalaki. Ngunit pinaliwanag ng lalaki na ang bulaklak na ginagawa ni Kelly ay para sa kanyang nanay. Yang bouquet na hawak mo, bibigay ko yun kay mama. Mag-50 years old na siya ngayon. Saad ng binata at ngumiti. At doon ay naintindihan ni Kelly na ito nga pala ang lalaking tumawag sa kanyang telepono at nakikiusap na gumawa ng bouquet para sa kanyang nanay. Ang pangalan ng lalaki ay si Nick Holden. Anak siya ng isang mayamang mag-asawa. Habang matyagang naghihintay ang lalaki ay hindi niya naman pinapamadali si Kelly. Kaya naman napatunayan ni Kelly na ang binata ay isang magalang na lalaki. Habang si Kelly naman na nakafocus sa kanyang ginagawa, gamit ang mga lilies at ilang mga daisy, ay talaga namang maging siya ay nasorpresa sa kung gaano kaganda ang nagawa niyang bouquet sa araw na iyon. Sana po magustuhan ng nanay niyo to, sir. Saad ni Kelly. Nanlaki naman ang mga mata ni Nick nang makita niya ang finished product na ginawa ni Kelly. Sobra itong nagustuhan ng lalaki at nasorpresa ito
na ang isang bagay na sobrang simple ay pwede ring maging napakaganda. Kaya naman nagdagdag din siya ng tip para kay Kelly upang maipakita dito ang kanyang kagalakan. Sa'yo na rin yung sukli, wika ng lalaki. Pero sir, sobra na po itong binigay niyo. Pagprotesta ni Kelly na hindi alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Ngunit hindi na mababago pa ang desisyon ni Nick. Kaya naman sa halip ay kinuha niya na ang bulaklak at umalis na palabas ng flower shop. Napahinto siya ng ilang mga sandali sa may pinto. Tumingin siya pabalik kay Kelly at nagpaalam dito. Sobra namang na-excite ang babae dahil sa sobrang perang natanggap niya noong araw na iyon ay makakapag-shopping nga siya sa Sabado at Linggo para makabili ng kanyang dress na matagal niya nang gustong bilhin. At nang makita nga niya ang kanyang sarili sa salamin matapos niyang bilhin ang dress na iyon, ay bigla niyang napagtanto kung gaano na nga ba katagal simula noong nagsuot siya ng napakagandang damit at simula noong naging ganito siya kaganda. Nalimutan niya na ang mga pagkakataon na nagbihis siya ng magarbo. Dahil sa kanyang bagong trabaho, ay nakahanap muli si Kelly ng panibagong dahilan para mabuhay. Ni hindi niya na nga nararamdaman ang kalungkutan sa tuwing naaalala niya ang kanyang yumaong nanay. Hindi na rin siya nagagalit sa katotohanan na hindi pa rin nakikita ang lalaking may dahilan kung bakit wala na ang nanay niya. Ang mga bagay-bagay ay unti-unti nang bumabalik sa dati. Gayunpaman ay walang kamalay-malay si Kelly na muling magkukrus ang kanilang landas ng mayamang binatang lalaki na ginawan niya ng bulaklak at ito ay magpapabago ng kanyang buhay magpakailanman. 2 linggo ang makalipas, ang binatang si Nick Holden ay pumunta ulit sa flower shop sa kasagsagan ng lunchtime. Palis na sana noon si Kelly nang tanungin siya ng binatang si Nick kung pwede ba silang sabay kumain. Sobrang hindi inaasahan ni Kelly ang imbitasyon na ito at nakita ng babae kung gaano ka-confident si Nick kaya naman hindi niya magawang tumanggi. Dinala ng binatang si Nick si Kelly sa restaurant kung saan lagi siyang pumupunta. Isa itong lugar na sobrang mamahalin na kung saan ang bawat mga pagkain sa restaurant na ito ay sobrang sopistikado. Nagpatuloy lamang ang hapunan ng dalawa nang walang kahit na anong problema. Si Nick ay isang matipunong lalaki at ni minsan sa pagkakataon na iyon ay hindi nakaramdam ng pagka-hindi komportable ang babae kahit na wala siyang kaalam-alam sa pagkain kinakain niya at sa mga ingredients nito. Sa halip ay naging pasensyoso ang lalaking si Nick sa kanya na kung saan ay gusto nga nitong marinig ang bawat mga sinasabi ng babae. Ang eksena nilang dalawa habang kumakain ay para bang sa isang romantikong pelikula mo lamang mapapanood. At nung mga oras na bumili na sila ng dessert, naging malinaw na para kay Nick at Kelly na talaga namang interesado sila sa isa't isa. Sa paglipas ng ilang mga araw, sa kanilang pang-apat na pagkain ng hapunan ng sabay, bago lumabas si Kelly sa kanyang sasakyan upang bumalik na sa trabaho, hinalikan ni Nick si Kelly sa kauna-unahang pagkakataon at simula nga noon ay naselyuhan na ang kanilang relasyon. Naging maayos ang takbo ng lahat na matapos lamang ang 8 buwan ay napagdesisyonan na nilang magsama sa iisang bubong dahil nga rin sa katotohanan na nagrerenta lamang si Kelly ng isang maliit na bahay. Kinumbinsi ni Nick ang kanyang mga magulang na hayaan silang manirahan ng babae sa kanilang mansyon. At sa kabila nga ng takot ni Kelly na hindi siya makakapag-adjust ng maayos sa pamilya ni Nick at sa kanilang pamumuhay, ang mga magulang naman ng lalaki na si Ned at Sheila Holden ay napatunayan niyang mabubuti at palakibigang mga tao na ginawa ang lahat ng kanilang makakaya para maramdaman ni Kelly na welcome siya sa kanilang tahanan, na ngayon nga ay fiancé na rin siya ng kanilang anak. Malayong malayo ito sa inaasahan ni Kelly na mayayamang arogante at mapagmata sa mga tao. At siguro dahil wala nang pakialam sa pera ang pamilya ni Nick, ay wala na rin itong pakialam kung ano pa ang pinansyal na kalagayan ng babaeng si Kelly. Masaya ako, Kelly, dahil nakilala ka ng anak namin. At baka siguro ngayon, nakatira ka na dito nang hindi nagbabayad ng renta. Baka naman makapag-ipon ka na para sa sarili mo at makapundar ka ng mga bagay na gusto mo. Kasi alam mo, kaming mag-asawa. Ayan, asawa kong si Sheila. Pinagtrabahuan talaga namin ang lahat para marating kung nasaan man kami ngayon. At isa lang mapapayo namin sa iyo at sa inyo ni Nick. Ang pinaka-importanteng leksyon na natutunan namin,
ay ang matutong magtipid at mag-ipon. Ginamit lang namin yung mga pera namin para sa mga negosyong tinatayo namin. Kaya naman hanggang ngayon, pinapahalagaan namin ang bawat mga piso na dinedeposito namin sa aming savings account. O kaya naman, yung mga perang ine-invest namin sa negosyo. Pagpapayo ng lalaking si Ned sa kanyang mamanugangin. Nakikita ko naman, Kelly, na matalino ka. At hindi ka ganun-ganun na lamang magsasayang ng pera. Nandito naman kami palagi kung gusto mong may mag-a-advise sa'yo. Saad naman ng babaeng si Sheila. Bakas na bakas ang pagmamahalan ng magkasintahan at hindi nga rin nagtagal bago tuluyang makaramdam ng pagkahilo at pagsusuka si Kelly na kung saan ay lagi na nga itong tumatakbo sa kanilang CR para sumuka. Kaya naman bumili na siya ng isang pregnancy test sa pharmacy at ayon sa resulta nito, tunay nga siyang buntis. Hindi mapigilan ni Nick ang kasiyahang nararamdaman niya nang mapag-alaman niya na ang kanyang mapapangasawa ay buntis na. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga kaibigan at kapamilya sa parehang gabi na iyon para ibalita sa kanila ang magandang balita. Sa tingin niyo, lalaki kaya yung anak ko? Kung ganun, magiging basketball player din kaya siya katulad ko pag nasa college na siya? Wika ng masayang si Nick. O anak, baka lalaki nga yan. Nararamdaman ko eh. May kakaiba akong nararamdaman na lalaki yung pinagbubuntis ni Kelly. Wika naman ng nanay niyang si Sheila na merong misteryosong ngiti sa kanyang muka. Sobrang pagkakomportable naman ang nararamdaman ni Kelly kasama ang mga tao na ito na halos malimutan niya na nga kung saan siya nag-umpisa. Nalimutan niya na ang buhay na punong-puno ng pagdurusa. Napakalayo na nito sa karangyaan at magandang buhay na tinatamasa niya. Kasama ang mga taong nakasanayan niyo ng makasama ngayon. Ang isa pang napakalaking pagkakaiba sa kanyang buhay, ang kanyang fiancé na si Nick ay meron pang 2 nabubuhay na magulang na kasama niyang naninirahan at tinutulungan at sinusuportahan siya para sa mga pangangailangan niya. Samantalang siya ay hindi man lang nakilala ang tatay niya at nito nga lamang nakaraan ay nawalan pa ng nanay. Kaya naman, bukod sa kanyang fiancé at ngayong fetus na unti-unting nabobuo sa loob ng katawan niya, kung tutusin ay wala pa ring pamilya si Kelly sa mundong ito. Ilang mga buwan ang makalipas, habang inaalala ni Kelly ang kanyang nakaraan, ay bigla na lamang hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Maya-maya pa'y nagsimula na siyang umiyak. Nang tanungin naman siya ng kanyang biyanan kung ano ang problema, kinuwento ni Kelly ang kanyang mapait na nakaraan tungkol sa nangyari sa kanyang nanay na si Emily Lawson, kung paano ito namatay. At hanggang ngayon po, yung pumatay sa nanay ko hindi pa rin nakikita. Siguro ang ganda-ganda na ng buhay nun ngayon kasi nakaligtas siya sa mata ng batas. Nang sabihin niya ang pangalan ng nanay niya, ay bigla na lamang namutla ang babaeng si Sheila at napatakip sa kanyang bunganga. Napansin naman ni Kelly ang gulat na naramdaman ng kanyang biyanan. Kaya naman, agad niya itong tinanong kung okay lang ba ang lahat. Mabilis namang naibagsak ni Sheila ang kanyang kamay habang sinusubukan na umakto ng natural. Wala. Sobrang lalang trahedya lang kasing yun. Hindi lang ako makapaniwala. By the way, kumain na ba kayo? Aalis kasi kami ng mister ko mamaya. Biglang wika ni Sheila na tila ba binabago niya ang paksa ng kanilang pag-uusap. Sinabi pa nito na ang negatibong emosyon ay pwedeng makaapekto ng malaki sa bata. Pero kakaiba naman ang nararamdaman ni Kelly sa reaksyon ng kanyang biyanan. Ngunit napagdesisyonan niya na lamang na wag ito masyadong isipin. Gayunpaman, nagsimula na siyang pagmasdan at obserba ng kinikilos ng kanyang mga biyanan. Sa gabi ngayon, habang naglalakad siya sa isa sa mga hallway ng kanilang mansyon, ay bigla siyang nakarinig ng isang kahina-hinalang pag-uusap sa pagitan ng mag-asawang si Sheila at Ned. Ned, alam mo ba na yan palang si Kelly? Anak pala yan ni Emily Lawson. Alam mo ba ibig sabihin nito? Tignan mo kung anong sitwasyong kinalalagyan ng anak natin ngayon. At kapag nadiskubre niya ang lahat, anong mangyayari? Saad ng nakatatandang si Sheila. Sino ba namang mag-aakalang mangyayari ito? Anong gagawin natin? Maayos naman siyang babae. Mahal siya ni Nick. At ngayon nagbubuntis pa siya sa apo natin. Pagbibigay punto naman ng asawa niyang si Ned sa kanya. At nang barinig ito ni Kelly, naiintindihan niya na ang lahat.
Hindi niya na kailangan pang makarinig ng kahit na ano pang salita. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Nakakaramdam siya ng matinding sakit. Hindi niya mapigilang tumulo at lumagatak ang kanyang mga luha. Maya-maya pa, bigla na lamang kinalimutan ni Kelly ang kanyang kinabukasan. Agad niyang kinuha ang kanyang mga bag at dinala ang kanyang mga damit. Nagsimula siyang mag-impake para umalis. Hindi ko to kaya. Hindi ko kayang matulog kasama yung lalaking pumatay sa nanay ko. Wika niya sa kanyang sarili na punong-puno ng galit. Paano to nangyari? Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Tatawag ako ng polis. Ipapakulong ko siya. Noong gabi na iyon ay late na ring umuwi si Nick sa kanilang bahay. Pero sa kanyang pagdating ay sobrang gabi na at hindi niya nakita si Kelly sa kahit na anong espasyo ng kanilang mansyon. Dito ay nagsimula na siyang mag-alala nang makita niya na ang kanilang kwarto ay gulo-gulo na at ang mga damit ng kanyang fiancé ay nawawala na rin. Sinubukan niyang galugarin ang kanilang buong bahay. Kinausap niya rin ang kanyang mga magulang. Tumawag siya sa kanyang mga kakilala at nagmaneho sa kanilang buong syudad, sakay-sakay ng kanyang sasakyan habang hinahanap ang kanyang pinakamamahal na fiancé. Ngunit wala siyang nakitang kahit na anong bakas na pwedeng magturo kung saan ang kanyang mapapangasawa. Noong mapagkakataon na ito ay nasa 7 buwan na ang pagbubuntis ni Kelly at ang kanyang sitwasyon ay napakadelikado. Hindi magandang idea ang mag-isa siya sa magulong syudad na iyon nang walang kahit na sinong sosuporta sa kanya. Kaya naman noong hindi magtagumpay si Nick sa paghahanap sa kanya, mabilis itong umuwi sa bahay at doon ay pinaliwanag ng mga magulang niya na si Kelly ang anak ni Emily Lawson, ang babaeng napatay niya 2 taon na ang nakalilipas. Pero hindi ko naman kasalanan yun. Kailangan kong sabihin sa kanya to. Sigaw ni Nick sa kanyang mga magulang. Kaya naman, araw-araw ay nagmamaneo si Nick sa palibot ng kanilang syudad habang sinusubukan na hanapin ang kanyang fiancé at ang sanggol na dinadala nito. Ngunit, tila ba naglahong parang bula si Kelly. 2 buwan nang makalipas, pakiramdam ni Nick na siya na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Hindi lang dahil sa napabayaan niya na ang kanyang fiancé, ngunit malapit na ring may panganak ang kauna-unahan niyang anak. At siya, na tatay nito, ay hindi man lang mabibisita ang bata. Kaya naman nagsimula na siyang hanapin ng babae sa lahat ng mga hospital at police station sa kanilang syudad. Hanggang sa isang araw nga, isa sa mga maternity wards ang nagbigay impormasyon sa kanya na si Kelly Lawson ay na-admit sa kanilang hospital. Ngunit napag-alaman niya na isa na palang pulubi ang babae na nagsimula lamang ang pananakit ng kanyang tiyan habang namamalimos ito sa kalsada. Hindi na nga makapaghintay pa ng ilang minuto si Nick. Sobrang lala ng traffic kaya naman tumakbo na siya sa kalsada ng sobrang bilis. Ngayon lamang siya tumakbo ng ganito sa buong buhay niya. Kinakailangan niyang makarating sa maternity ward sa pinakamabilis na paraan. Nang makarating siya doon ay nakita niya na nakalagay ang kanyang mapapangasawa na si Kelly sa isang spare room na wala man lang kahit na anong equipment o bintana. Malinaw sa lalaki na hindi nila binigyan ng prioridad ang kanyang mapapangasawa. Kaya naman agad na nagdemand si Nick ng mabilis na aksyon para matransfer si Kelly sa pinakamagandang pasilidad ng kanilang hospital na kung saan ay punong-puno nga ito ng mga equipment at pinakamagagaling na mga doktor. Isang oras ang makalipas, sa delivery room ay napuno ng iyak ng isang bagong silang na sanggol. Isa itong babae na naipanganak sa mundo at unang kita pa nga lamang dito ni Nick ay tila ba perpekto na ito sa kanyang paningin. Nang makapasok siya sa loob, ay nakita niya na buhat-buhat ni Kelly ang kanilang babaeng anak. Agad siyang nilapitan ni Nick at hinawakan ang kamay nito. Mabilis siyang kumilos bago pa siya mapatalsik ng babae palabas ng kwarto. Kelly, maniwala ka sa akin. Isang malaking pagkakamali ang lahat. Alam ko na iniisip mo na nasagasaan ko yung nanay mo pero hindi ako yun. Yung kapatid ko yun, si Jason. Sobrang tarantadong lalaking yun. Pero matapos yung aksidente, he was never the same. Lagi niyang sinisisi ang sarili niya sa nangyari. Hanggang sa sobra na siyang na-depress bago siya lumipad papunta sa ibang bansa. Pero hindi namin inaasahan yung gagawin niya. Dahil para lang makapunta siya sa ibang bansa, nagpanggap siyang patay. Pumasok siya sa kabaong na ipapadala sa barko. Pero hindi na siya lumabas pang buhay.
Kaya naman, yung parehang aksidenteng nangyari sa nanay mo at sa pagkamatay ng kapatid ko ay sobrang dumurog sa pamilya namin ng halos 1 taon. Wala akong kamalay-malay na magiging ganito ang kahihinatnan ng buhay ko. Pero sa katunayan yan, ang nag-iisang tao na naging dahilan para makalaya ako sa bungungot na yon ay ikaw, mahal ko. Kahit pa sa kaparehang sakit, magkakonekta tayo. Wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay nanginginig na para bang punong-puno ito ng sakit. Matapos matanggap ni Kelly ang balita na iyon, sa kalagitnaan ng kanyang kasiyahan dahil tuluyan niyang naisilang ang kanyang panganay na anak, hindi may tatanggi na sobrang nalito ang babae. Gusto niyang umiyak at ngumiti sa parehang pagkakataon. At ni minsan sa buhay niya, hindi niya nakita si Nick na ganito manghina. Narinig ko kung anong pinag-uusapan ng magulang mo. At ang buong akala ko ay ikaw yun. Muntikan pa akong tumawag ng pulis. Pero alam ko naman na walang magagawa yung salita ko laban sa buong pamilya mong maimpluwensya. Hindi ko alam ang tungkol sa kapatid mo. Sana pala kinausap muna kita kaysa lumayas ako ng ganun-ganun lang. Sa mga pagkakataon na ito, pareha nang umiiyak ang dalawa at napupuno ng mga luha ang kanilang muka. Sumiksik naman ang bagong silang na sanggol sa leeg ng babae, kaya hinalikan nito ni Kelly. Tignan mo yung panganay nating anak, wika ni Kelly kay Nick, na ngayon ay makikita na ng malapitan at malinaw ang mukha ng kanyang anak sa kauna-unahang pagkakataon. Mabilis niyang hinimas ang mukha ng bata at nagsalita. Tawagin natin siyang Emily, katulad ng sa nanay mo. Paparangalan at poprotektahan ng pamilya natin yung anak ko para kahit saan man siya magpunta. Kasama niya yung mga taong nagmahal sa atin. Niyakap ni Kelly ang kanyang fiancé at ang kanyang anak. Ngayon nga ay dinepende na ni Kelly sa kanyang maliit na anak na si Emily ang kanyang pag-move on sa buhay. Na unti-unti na nga ring nawawala ang galit at puot na matagal bumagabag sa kanyang kalooban. Napalitan na ito ng determinasyon at purong pagmamahal. Katulad ng ginawa ni Emily sa kanya noong pinapalaki pa lamang siya nito at noong mga panahon na nakasama niya itong mabuhay sa mundo. Alam ni Kelly na ganito rin ang gagawin niya sa kanyang munting anak na si Emily. Maya-maya pa ay tinawag ni Kelly si Nick at bumulong dito. Mahal kita, Nick. Mahal ko kayong pareho. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.